Week, marami tayong mga tradisyon na ginagawa. Kapag ka Holy Week, mapapalitan nyo yung 12 stations. Ano ba yun? 14 ba yan? 14. 14? 14. Ilan? Hindi, dati ito. Dati 12 yun. 12 yun, dati 12 yun kasi yung simbahan namin na meron pang mga every station, yung mga picture yan, hanggang 12 yun. Ngayon kung 14, ngayon, kung naging 14 siya at yung pinaka-latest 16, hindi ko na alam. Sa 12 station of procession. May nagdadagdag pala. Eh, pinaportray yung naging buhay, Survey ang sacrifice ni Jesus Christ. Ganun siya. Kung may mga development, hindi ko na alam. Yung sikat na penitensya, ngayon nag-o-object na yung ilang mga kaparian na hindi na lang dapat yun. Yung penitensya. Nakarinig ako sa news noon na nag-object yung ilang kaparian. Hindi na dapat nilang ginagawa yun. Eh, may pabasa pa tungkol yan sa buhay ni Jesus Christ hanggang sa pamatayan niya sa mga pagkabuhay patagyan sa langit. Pasyon. So sa mga bagay na nabanggit ko, ilan yan sa mga major na event na ginagawa kapag Holy Week. Kaya may mga taong gustong maki-sacrifice sa ginawa ni Jesus Christ. Sa penitensya, alam niyo ba na mayroong mga taong nagpapapako ng totoo? Dapat hindi. Mga kamay nila. Dapat sa pulso eh. Kasi hindi, dito. Malamang dito siya pinako. Kasi kung dito, papapatayan niya. Genesis. Yung iba, nagtatakip ng muka, tapos naghahampas-hampas. Oo. Kadalasan tambay yung mga yun, tsaka lasenggo. Oo. Kadalasan na mga nakatakip yung muka, nakapaa, hinahampas nila ng Likod. mga likod nila, may guwit-guwit na nagsusulat. Isang liit. Akala kaya ng mga tao na to, ganun mismo yung naranasan ni Jesus Christ nung pinako sa krus. Ha? Sino nakapanood ng The Passion of Christ? Diba? Sa palagay nyo ba, ganun lang yung naranasan ni Jesus Christ, kawawa na yung maraming mga tao? Nagsisipaglobuhan ng mukha, hindi na makilala. Genesis? Temptation? Lakan na. Matagutom na yun sa Tisara. May sentence dito eh. Hindi nakakatago na. Ako sa pen. Ako ay sa Yak na, miss ka na yan kahapon pa. Oo nga eh. Inisan ko ng... Be careful utilize what is. Dito ka ma, kasi mainit dyan. Umiiyak na eh. Dito ka sa loob. So yun, ang akala nila, mapapantayan nila yung ginawa ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagkopya, no? Iniisip nilang naging eksena ni Jesus Christ. Pero kung tunay nilang naiintindihan yung pagpapakasakit na nakasilalim, kung tunay nilang naiintindihan yung pagpapakasakit na ginawa ni Jesus Christ, malamang, itong mga taong gumagawa nito at nakakaintindi nito, malamang magiging desidido sila na layuan na yung kasalanan. Ito na. Ang makikilyan. Kung iniisip nila na si Jesus Christ ganito yung naranasan, kung i-sacrifice niya yung sarili niya sa cross, malamang maraming mga tao yung halos ayaw nang gumawa ng kasalanan para lang ma-appreciate nila yung ginawa ni Jesus Christ. Doon sa namatay siya sa cross. Kaso, dahil sa resulta ng kasalanan ng tao sa sanlibutan sa panahon natin ngayon at paging una pa man, yan ay dahil sa hindi lang talaga nila naintindihan yung sacrifices na ginawa ni Jesus Christ.
Yung sa krus, kung gaano siya naghirap ng Diyos. At itong talk na ibibigay ko ngayon, ay i-explain ko kung gaano naghirap si Jesus Christ habang pinaperform niya yung prophecy sa Old Testament. Yung pag-aalay ng kanyang sarili para sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Simulan natin yan sa Old Testament, sa Leviticus 16. Ito yung introduction ko para mas lalong maintindihan niyo. Halimbawa, si Danley namatay sa cancer, kakasigarilyo. Halimbawa, nakalpo siya. Kakasigarilyo. Tapos kung ano yung nakita nila sa katawan, yung, alam niyo yung sa picture, nung anti-smoking campaign, alam niyo yung sa picture kung ano-anong namamagat, kung na naiintindihan ng tao, na ganun ang magiging kalagayan nila pagdating ng araw dahil sa walang tigil na ng paggawa ng anong dapat sinasuggest na huwag yung gawin. Malamang hindi na nila gagawin, kaso hindi na talaga nila naiintindihan yung epekto ng sigarilyo. Kaya hindi sila nag-stop. Yung alcohol, ganun din. Kahit na yung drugs, ganun din. Ganun yung gusto kong sabihin. Yung mga tao, kung talagang naiintindihan nila yung ginawa ni Jesus Christ na pagpapakasakit, mahiya silang gumawa ng kasalanan. Kasi maawa sila ng gusto kay Christ. Papasalamat sila ng gusto kasi nagkaroon sila ng salvation. Yun yung katotohanan. Halos walang nakakasalanan. Maring ang kabuuan ng talk na to sa ating mga may takot sa Diyos, unti-unti natin maintindihan at ma-appreciate yung sacrifice na ginawa niya. Hindi na tayo mabibless kasi napanood natin yung The Passion of Christ. Mabibless tayo. Sana ang intention ng talk na to, pag nakita niyo kung gaano talaga naghirap si Christ. Sa bawat yugto ng kanyang offering dun sa cross. Sa Leviticus 16, ito yung kabuuan ng kwento sa Leviticus kung paano minsan sa isang taon, nagdeklara si God na ganito kayo magsasacrifice ng particular patungkol sa kasalanan lang. Ganito yung mga tradisyon, mga proseso na gagawin ninyo. Once a year ninyo ito gagawin. Ito lang yung taong qualified na mag-perform nito. Ito lang yung taong qualified na makakapasok sa pagdadausan niya ng mga sacrifice nito. At kayong lahat, yung iba, yung rest sa bayan ng Israel, kayo yung mga mag-beneficio. Parang ganyan. So ito yung tinatawag na yung the atonement. Buong chapter 16 yan. Kaso, basahin natin yung verse 14. Ay, di. Ano na lang muna verse 1. Total, kung bilang sa scripture ko eh. Verse 1. Ano? Tagalog kaya? Or Tagalog word? At sinilagyan ng Panginoon kay Moises, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron, nung silapit Sara sa Panginoon at namatay. Verse 2. Ano yan? Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Palitahin mo kay Aaron ang iyong kapatid na huwag pumasok tuloy na sa dating banal sa loob ng tabing sa harap ng awan na sa ibabaw ng kabal upang siya'y huwag mamatay sapagkat ako'y pagkikitan na sa ulam sa ibabaw ng lupa ng awan." Sundan nyo ah. Ganito, papasok nga si Aaron sa loob ng dakong banal. May ganang isang tuyang toro na handog na sa kasalanan at isang lupang lalaki na handog na susunugin. Siya'y magsusuot ng kasuotang banal na lino at ng sarawan na lino sa kanyang laman.
at magpipigil siya ng pamigpis na lino, at ang mitra na lino ay kanyang isusunod. Ito ang mga bihasang banal. 11. Tapos na. Ganito yung kwento. Si Aaron yung qualified na papasok sa templo, yung pinakadakong banal ng templo. Sabi doon, walang ibang pwedeng pumasok doon. Yung taong papayagan kong pumasok sa inner court, the Holy of the Holiest. Kasi yung templo, meron tatlo yan. Tatlong division. Meron sa labas ng temple, tapos meron sa labas ng temple, merong templo para sa mga priest, merong templo na ang papasok lang yung high priest. Okay? Holy of the Holiest yun. Yung pinaka-kwarto na yun. Ngayon, magdadala daw ng dalawang kambing, isang toro, isang tupa, mga katayin. Pagkatapos, may iniutos na damit si God na dapat isuot ng qualified na mag-offer ng sacrifice nila. Tapos, may iniutos si Lord na dapat maglinis siya ng katawan ng butas siya. Maligo. Yun yung sinasabi. Tapos, ang gagawin din sa dalawang goat, mamimili sila alin yung papatayin at alin yung pakakawalan. Okay? Hinuli nila tapos para pakawalan. Tapos, ang gagawin nila dun sa toro, papatayin. Papatayin yun, tapos kakailanganin yung dugo. Tapos, ang gagawin nila dun sa isa pa, sa lamb, susunugin. Yun yung kung nasundan niyo yung kwento. Lahat ng ito ay symbolic. Symbolic na ang fulfillment nito lahat ay si Jesus Christ yung gaganap. Halimbawa, yung dalawang toro na nabanggit ay dalawang goat, scapegoat, yung isa, yung asahin dyan, medyo pangit, pero dito sa scapegoat, yung palalayain, matatakasin. Okay? Tapos yung isa naman, yun yung papatayin para sa offering. Naalala niyo ba yung fulfillment nito? Nung ito ay ginawa ng mga tao, ng bayan ng Israel, kay Barabbas, at saka kay Jesus Christ. So iniharap si Jesus Christ, iniharap si Barabbas, pero mas pinili ng tao na palayain. Dahil sa wilderness, yung word yan maging malaya sa sanlibutan ulit. Yung Barabbas at patayin si Jesus Christ, i-crucify sa cross. Isa yun sa mga pwede natin tingnan na simbolo niya. Okay? Pagkatapos, alam niyo ba yung papatayin na bulok? Anong spelling, anong pronunciation mo? Basta bulok ng gusto ko. Balak. Sandra Balak. Dapa. Dapa. Okay. Basta toro. Sabi ko, papatayin yun para sa sin offering ng qualified na priest. For himself, nakalagay sa Bible. Papatayin yun para sin offering para sa kanyang sarili. Pagkatapos yung sheep, yung goat na napiling patayin at hindi palayain, yun yung para sa sin offering ng congregation. Okay? So, isa sa mga maganda nating isipin na si Jesus Christ, kung siya ay namatay para sa lahat, ngayon, pwede nating baguhin ang ating mga isipan na si Jesus Christ ay namatay, totoo yung para sa lahat. Pero, meron dalawang klase ng tao. Maski ng Old Testament, may mga tao na si God, mga sumusunod sa kanya, mga holy men of God, mga prophet niya, mga tinatawag na chosen men, kagaya ng high priest. Yung mga priest na yan, na nag-dedicate ng kanilang sarili sa temple. At merong mga yung congregation na tinatawag, dalawang klase rin. Pero si Jesus Christ, dalawa yung pinatay para sa dalawang klase ng tao. Hindi lang siya namatay para sa ating mga kiniligtas niya, kundi namatay rin siya para doon sa mga hindi paligtas.
Kaya siya sinabing si Jesus Christ ay namatay para sa lahat. Alam yun? Ganun siya. So, minsan kasi yung idea natin, si Jesus Christ namatay para maligtas tayo. Eh ngayon ligtas na tayo. Namatay pa rin siya para sa ating mga ligtas, para manatili sa kaligtasan. Yung blood niya na nanatiling pwede natin parang ibuhos para sa mga kasalanan na pwede natin magawa pagkatapos natin maligtas. Nakakuha niyo yung gusto kong ano, yung nakikita ko. Tapos yung scapegoat at saka yung goat na napili, para yun sa mga unbeliever. Kaya dalawa, mapapansin yung dalawa yung pinatay dito. Pagkatapos yung isang pinatay para sunugin, kadalasang symbolism doon sa pinatay at sunugin ay prayer request. Okay? Prayer request yun. Bakit sila bakit sila pupunta doon at nag-gather? Ano yung prayer request nila? Na once a year lang ginagawa. Yung forgiveness ng sin. Okay? Yun yung ginagawa nila. Kaya merong burnt offering. Okay? Pwede natin yung tingnan sa ganung bagay. So, pinulpil dyan ni Jesus Christ nang pwede natin makita at mapansin ng mas nakaka-amaze. Pero ang point ko, nasa verse 14. Nasa verse 14 nito. Sabi sa verse 14, Leviticus 16 verse 14. And he shall take off the blood of the bullock and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward, and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Okay? 7 beses niya magbibisikan yung kwarto, yung luklukan ng awa. Sa verse 15, then shall he kill the goat of the sin offering that is for the people, okay? And bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. Okay? Hindi sinabi 7 times dito, pero katulad nung ginawa niya sa unang verse na binasa natin, ganun din niya gagawin. Yung pinatay na goat, okay? Katulad nung ginawa niyang pagpatay sa yung nauna ang bulok. Tapos sa verse 19, and he shall sprinkle of the blood upon it with his finger 7 times, and cleanse it, and hallow it from the uncleanness of the children of Israel. Okay? Ang bibigyan natin ng emphasis, 7 times in-sprinkle yung blood. Okay? Pagkatapos nun, somewhere dito sa Leviticus, hindi ko alam ba't hindi ko makita ngayon, pero nakita ko na yun, nabasa ko na yun, na after mag-sprinkle ng 7 times, totally yung nasa basin, ibubuhos na. Yung mga natitirang dugo, ibubuhos na siya hanggang sa maubos yung dugo na yan. Tapos yung mga laman, yung mga balat, yung mga taba, susunugin. Okay? Hindi ko siya makita, pero nabasa ko siya dito. So walang matitirang dugo after mag-sprinkle ng 7 times. Or, ulit hindi ako sure kung yung pang 7 times, siya na yung pinaka-last. Hindi lang ako sure kasi 7 times sprinkle eh. Pagkatapos may nabasa pa ako na i-reduce talaga. Okay? Hindi ko alam kung pang 7 times siya o after ng 7 times. Okay? Pero ang point doon, ang aking blessing, tingnan natin sa Bible kung paano pinulfilled ni Jesus Christ yung kanyang offering, yung kanyang kamatayan dun sa cross. Sa bawat yugto, habang siya ay nagsisuffer dun sa cross o papunta dun sa suffering ng cross, titingnan natin kung paano 7 times pinulfilled ni Jesus Christ yung pag-sprinkle ng blood. Okay? So yun yung point. Explain ko yung first pag-sprinkle ng kanyang blood, na symbolism lang para sa akin, personal blessing ko siya. Ano siya, yung pagkakasayon sa pagkakasunod-sunod ng kwento.
Okay. Luke chapter 22, verse 44. Tapos bago ako pumunta doon, isa pa uling realization. Ngayon lang, ngayong araw lang habang pinili ito. Mapapansin ninyo sa Leviticus 16, verse 24, 26, and 28. Okay? Na yung mga taong nag-perform ng sacrifices, hindi natin pupuntahan yung Leviticus 16 kasi na ano ang nilaktawan ko eh. Sa mga verses na to, 24, 26, and 28, before and after nilang gawin yun, kailangan nilang maghugas ng buong katawan. Maligo o maghugas ng buong katawan, basta yun yung utos. Pagkatapos, magsusot ng damit na ayon sa inuutos ni Lord. Maski sa high priest, meron din nalagay damit si God na isuot. Para maging worthy doon sa pag-perform ng sacrifice. Kung may time kayo pag-isipan, ito ay may connection sa born-again experience. Water and spirit. Okay? Yung spirit kasi, symbolism yan ng cloth of righteousness sa ibang part ng Bible. Pagkatapos yung cleansing na sinasabi ng washing dito, bago i-perform yung sacrifice. Para maging acceptable ka sa sacrifice na gagawin mo. Symbolism yun ng water baptism. Pag may time kayo, subukan nyo i-meditate. Ngayon, Luke 22 verse 44. First, sprinkle ng blood. Paano pinurfil ni Jesus Christ? Kung sinasabi natin ang the Old Testament is the shadows of things to come. Okay, anino lang yun, yung actual na ritual sa sacrifice. Pero ito talaga yung tunay na picture. 22 verse 44. Bago hulihin si Jesus Christ, nung gabi na yon, bago hulihin si Jesus Christ, and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Okay? Ang naka-witness nito ay, malamang ang naka-witness nito, sinulat niya yung ganitong eksena. Kasi Jesus Christ, nasa great agony, nakita niya kung anong suffering yung kanyang haharapin. Tapos, sa sobrang pag-meditate niya, sa sobrang pag-pray niya tungkol sa kanyang salvation at sa pag-fulfill ng will sa gagawin niya. Yung naka-witness nito na nagsilat, kung naikwento man ito kay Luke, yung naka-witness nito na disciple ay nakita niya para raw kung gaano kalalaki yung patak ng dugo na kanyang pawis. Parang gano'n. As it was like great drops of blood. Sabi ganyan, yung magsak kay Jesus Christ. Pero may ibang mga Bible scholar na nagsasabi na aktual na dugo. Yung pawis na pumapatak sa kanya sa ground, aktual na dugo. Pawis na dugo. Yun yung komentary ng ibang mga Bible scholar. Ang explanation nila, kapag ka ang isang tao raw, sobrang depressed, pagkatapos stress, ay may kakayahan na kala mo parang ako sabi hindi, merong nag-explain na ganyan, may kakayahan na magpawis ng dugo. Okay? Magpawis ng dugo sa sobrang pag-iisip ng kanyang haharapin. Yan ay isang komentary ng mga Bible expert. Pero kasi ang sabi dito, parang patak lang ng dugo kasi lalaki ng patak ng dugo. Bumabagsak sa ground. Okay?
So, sa binabalansin ko lang, alin man dyan yung totoo, pero ito na yung simula bago i-crucify si Jesus Christ. Ito na yung simula ng kanyang kalbaryo. At pwede natin siyang tingnan na simula ng pag-sprinkle ng blood habang siya ino-offer. Okay? Yung pinatay na hayop habang ino-offer sa altar. Yung second na pag-sprinkle ng blood ay sa harapan ng Sanhedrin. Mark chapter 14. Mark chapter 14. Sila Ryan na. Mark 14 verse 53. Okay? Second stage. Tingnan natin na pang second time na sprinkle yung blood sa harapan ng seat of mercy. Mercy seat. Verse 53. Mark 14 verse 53. Ang sabi diyan, and they led Jesus away to the high priest, and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes. Okay? Ito si Jesus Christ before the Sanhedrin. Parang ano yan eh, parang hukuman. Parang House of Senate, House of Congress. I-present nila ito si Jesus Christ at yung pagkatapos ni Jesus Christ nung agony dun sa garden, lumipas pa yung ilang sandali, hinuli na siya, pinuntahan na siya doon. Okay? Hindi na niliwanag, pinuntahan na siya doon. Ngayon, nung hinuli siya doon sa garden ng Gethsemane, sinama na siya sa Sanhedrin, ng mga taong buli sa kanya. So, nilitis na siya doon ng mga priests, elders, and scribes. Nasa verse 64. You have heard blasphemy. What think ye? And they all condemned him to be guilty of death. Verse 65. And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, prophesy. And the servants did strike him with the palms of their hands. Mas maganda siguro sa Tagalog. Ano? Hulaan mo kung sino sumutok sa'yo. Ganun ba sa Tagalog? Hulaan mo kung sino sumutok sa'yo. Tinakluban siya. Pagkatapos, dinulado-raan siya. Pagkatapos, pinagsusuntok siya. Habang sinasabi nila, hulaan mo sino sumutok sa'yo. Okay? Ang question ko, habang pinagsusuntok siya, ng halos lahat ng tao nandun sa harapan na nililigtas siya. Sa palagay ko, walang dugong lalabas. Siyempre meron. Oo. Pinagsusuntok siya, pinagduduraan, tapos sasabihin, hulaan mo kung sinong gumawa sa'yo niya. Okay? So, kung pagpalagay natin symbolism yung first sprinkle, pero dito, magmula ng araw na yun, nagagawin niya yung sacrifice. Okay? Yung atonement sa Old Testament. Ito na yung stages na kanyang ginagawa. Yung nasa Old Testament na actual. Okay? So, second stage ito sa harapan ng Sanhedrin. Ang third stage ng pag-sprinkle ng blood is before Herod and Pilate. Sa harapan ni Herodes at ni Pilato. Sa Mark 15